Gusto niyo ba nang magkaroon ng hair extension? Ma'am, it depends upon the situation. Kasi kung magkaroon ako ng hair extension, baka mamaya hindi bagay sa akin. Gusto ko yung totoong buho katulad mo. Ang ganda mo. Ano po, paano kung talagang walang buhok yung lalaki? Depende naman ho yung, depende. Ayaw niyo ng kalbo. Talaga ayaw ko, lalo na yung buhay pa yung asawa ko, ayaw ko talagang kalbo siya. Paano kung maubusan ka na ng buhok? Handa ka ba magsuot ng wig? Opo, ma'am. Hanggang saan mo gustong pahabain niya? Hanggang puwet? Sinadya mo ba? Balbiro ako eh. Magpinuro ka. Bakit pinakalbo? Mas maganda para presko. Paano kung ubus ang buhok niyo, makalbo, ganyan, kayo ba magsusuot ng wig? Hindi mag-wig po. Opo. Hindi mo kakayanin na walang buhok? Ay, marali ka. Lagot ka. Anong, gusto mo ba yung mga nauuso ngayong mga hair extension? Opo, Bakit? gusto ko lang. Bakit? Nadaya ko si Marimar. Paano kung makalbo ka, magsuot ng wig? Okay lang. Ano ba yung hair extension o totoo? Totoo. Totoo? Sige nga, ganun mo nga. Wow, yes! All about hair ang pag-uusapan natin mamaya. Sa kay Susan tayo. Let it snow. Tayo na rito sa Snow World. Sige, tayo ka na. Dali tayo. Galit. After that, mag-usapang buhok naman tayo. Wow, ang haba naman ng hair mo. Teka, hair extension ba ito? Si Chef Darlo, makakabanding ko naman para sa isang session ng masarap na lutuan. Mamaya pa naman darating yung pwede na kayo. At walang tulugan dahil makakatsikahan ko rin si Master Showman, Kuya Germs. Ay, naku, napakainit talaga. Grabe. Parang hindi magde-December. Init. Wish ko lang mag-snow sa Pilipinas. Sawang-sawa na ba kayo sa sobrang init sa Pinas? Well, wag nang mag-alala dahil di na kailangang mangibang bansa para ma-experience ang winter. Dito sa Snow World, Winter Wonderland ang drama. Tropical country ang Pilipinas, kaya naisipan nilang iparana sa mga Pinoy ang magkaroon ng snow. Kaya dinala rito ang Snow World straight from Indonesia. Wow! Nasa New York na tayo! Statue of Liberty! From head to toe, siguradong manginginig kayo sa lamig. Paano ba naman? Negative 15 degrees Celsius ang temperatura dito. Lamig! Ang lamig! Kaya pala gaganon ka eh. Siyempre, yung makakapal, no? And nagpo-provide naman kami ng jacket, so okay lang kahit anong suot. Jacket sa mga. Hindi ako pwede tumira sa Canada. Ang sakit sa panga. Doble. Bukod sa nanunuot na lamig, tampok din dito ang ice carvings. Wow! Lumaki na sila. Ito. Ha? Elephant? Ha? Seal? S-E-A-L? Ha?
Bill, paano mo nasabi si Lion yan? Eh, magkasing katawan lang kayo niyan eh. Sinisip ko na. Ang mga bibe, nag-yelo na. Sa sobrang lamig. Matapos mamangha sa works of art in ice, oras na para sa 68 meters ice slide. Ito raw ang longest slide in the world. Ano, laban ka? Ako? Then siya tayang kakayanin ng powers ko. But don't worry, I'll think about it. Baka matulin ako eh, kasi maliit ako. Ay, baka bumaliktad ako sa kabila. Nag-on kami ng compressor sa 24 hours a day. Hindi namin pinapatay para ma-preserve yung mga ice carvings. Actually, natural snow din siya. Kung paano nagpo-form yung snow, ganun din siya. Natural air plus water, nagkakaroon ng natural process din ng snow. Ganun din yung snow dito. For only 100 pesos, pwedeng-pwede na kayong magpabalik-balik sa Snow World sa loob ng isang araw. Bukas ito from 2 p.m. to 12 midnight pag weekends at 4 p.m. to 11 p.m. naman kung weekdays. Di makukumpleto ang aking snow adventure kung walang snowball fight? Wait a minute! Hahanap lang ako ng target. Ayan! Magulo na. And of course, kung may snow, dapat may igloo. Asa na kaya ang mga Eskimo? Ito, iglo. Iglo? Iglo! Ang lamig eh, iglo! Ah! Ah! Ah, ikaw. Ilang basong halo-halo kailangan mo? Ikaw, sago. Pwede rin kayong lumabas for a few minutes at makipagkulitan kay Snowman. Ganyan ka lang, mga 2 years. Ganyan. Oy, dali ka, kawawa naman siya. Sige, tayo ka na, dali tayo. Galit. Pinakamaliit, maliit. Lalaki. Ano ka muna? Pacman. Susunod, wow! Ang ganda! Ang haba! Is that your hair extension? Kasi diba, ang crowning glory natin, yung buhok natin. Girl, sawa ka na ba sa hairstyle mo? I want a new look. Oh boy, may tinatago ka bang sikreto sa iyong ulo? Nakakahiya. Kung may babalik ko lang. Worried about your hair? Pues, hair is also the answer. Dito sa Bergman Hair Systems, sagot nila, hair extension para look mo'y maiba at hairpiece naman para sa iyong napapanot na ulo. For the hair extension, full head, ang ginagamit natin is human hair. 100% human hair, made in, actually from Germany siya. Choice ng customer kung anong color, style at gaano kahaba ang hair extension na ipakakabit.
Mag-start tayo, syempre, dun sa nape area, sa pinakababa ng buhok niya. And then, magli-leave tayo ng 1 inch away para pang-cover. Halimbawa, itataas niya yung hair niya. Ibubuhol ang buhok sa kanila lagyan ng hull o rubber. Dito ipapasok ang strands ng hair extension. Hihigpitan ng rubber gamit ang special heating tool. 275 hanggang 550 pesos kada strand. Karaniwan 25 to 100,000 ang halaga ng hair extension, depende sa dami ng strands. Take note, hindi dapat gumamit ng ordinaryong suklay para sa hair extension. Isang special soft brush ang ginagamit para hindi agad masira. Pwede nating kulayan, pwede nating i-permanent curl kasi human hair siya. And then, pwede rin natin siya actually i-rebond. Halos 1.5 buwan ang itinatagal ng attachment ng hair extension. Kailangan lang bumalik sa hair studio for maintenance kung gusto mo itong gamitin ng mas matagal. Kahit kunyari nagmamadali ka, pagtapos mo mag-shower, hindi mo na i-blower kasi ang ganda-ganda na niya. So, very ano siya sa akin. Sa time ko, nakaka-save ng time. Tapos, syempre, nakakaganda pa. Bumata yung itsura ko. Yan, haba-haba ng hair. Yon. Papa-hair extension ako pag special occasions, like kagaya nitong Victorian. Kinukulot siya, so para kahit kulot, mahaba pa rin tingnan. Hindi kasi diba, ang crowning glory natin, yung buhok natin. So, masarap yung feeling ng mahaba yung hair. Hairpiece naman ang pag-usapan natin. Alam niyo bang may 3 klase raw ito? We have for thinning hair, meron tayong partially bald, and then meron tayong pang full head, yung wala ng buhok. Hair for life ang kinakabit for partially bald. Pinapahiran muna ng special glue ang scalp, saka idinidikit ang buong hairpiece. Kakulay ng skin ang base, kaya parang anit na rin ito. Ito naman yung tinatawag natin na volume maker. So, pangpakapal ng buhok, tinatahi lang siya mismo sa buhok ng client. So, tatahi ngayon yung hairpiece doon sa natural hair niya. Saka natin lalagyan ng glue. At kung fully bald o kalbo naman, So, yung Optiderm, 2 ways kung paano ikabit. So, meron tayong glue, either glue or yung adhesive tape na ipapakita ko ngayon. Ang kaibahan nito sa wig, hindi siya basta-basta matatanggal. Pagka hinila mo siya, hindi agad matatanggal. Unlike yung wig, kahit hilahin, pag hinila mo siya, madali siyang matanggal. Ito kahit hanginin, hindi na siya matatanggal agad. So kahit mag-swimming ka rito, mag-diving, yun ang maganda sa kanya. see the difference? Balik confidence, balik style. I swear, kumapal ang buhok ko. I love my nido. Kay Susan tayo! Kay Susan tayo! Susunod, gisahan time with Chef Darlo. Ano kaya ang masarap na reseping ito? Mamaya pa naman darating niya, pwede nang kainin. Kay Susan tayo! Ay, nako. Ay, I'm sure matutuwa ang kumari ko dito sa kanyang handa ngayon. Teka. Ay, wala akong pagkain pa kayo sa kanya. Paano ba to? Ready, mo na. Kailangan ko magtulong dito. Emergency. Hello? Can I order one chef to the rescue, please? Ma'am Susan! Ay, chef! Oh, may emergency ka daw? Oo, kasi may darating akong bisita. Ang problema, wala pa akong pagkain. Naku, walang pagkain. Oo, Tapos yan, nakarahanda na to. Oo, yan, ganyan lang yan. Ano lang pagkain? Hindi, huwag kang mag-alala. May mga easy to cook recipes ako. Pinapawisan naman. Oo nga, ako din. Pinawisan ako eh. Para sa ating tilapia fish fillet, kailangan natin ng kalahating kilo ng tilapia, harina, mantika, asin, at paminta. So, gagawin lang natin ganito. Asin. Okay, tamang-tama lang paminta. Siyempre, kailangan balik na rin. So, ito. Pwede na lalagyan natin ng mantika. Okay, konti lang. Kasi ayaw natin na nakalubog siya ng uso sa mantika.
So, ang gagawin natin, lalagyan natin siya sa flour. Dip natin sa flour. Ayun. May matututunan na naman ako. Oo. Mga ilang minutes yan dyan? Subukan nyo yung 2 minutes per side or until mag-brown yung labas. Pero kung gusto mo siyang palutungin, paano? Pag palulutungin, mas maganda kung deep fried. Oo. Okay, ito, malapit na maluto to. Ang technique, yung iba, yung marunong na magluto talaga, hawakan lang nila. Pag medyo saktong-sakto yung firmness niya, Pwede na yun. pag hinawakan mo na sobrang lambot, hilaw pa yun. Okay. Pagka medyo matigas naman sobra, overcook naman yun. Yun, So, dapat gitna. Tatakam-takam. Ang ingredients naman ng ating curry sauce, mag-prepare kayo ng 1 kutsara ng hiniwang luya, 1 kutsara ng hiniwang sibuyas, 2 kutsara ng curry powder, 1 tasa ng gata, 1 kutsara ng asukal, at syempre, ang ginisa mix. Unahin natin to. Luya, sibuyas. Stir fry natin. Yan mo lang ng kaunti. Konti lang. Ako, yung gata na ginamit ko, canned. Pero pwede rin na Fresh. yan, gata na fresh. Eh dahil late ka tumawag, wala na yung mga gata, naubos na sa palengke. Buti alam mo yung number ko, Ma'am Susan, no? Of course! In case of emergency, call Chef Darlo. Oh, di ba? Yan. Okay. So, ang kailangan natin dito pa lang, una pa lang, lalagyan mo na ng aji ginisa. Gusto ko magpa-flavor to eh. Mamaya, lalagyan uli natin. Bigyan nga nila, do it all with aji ginisa. Tapos, lalagyan natin ng curry powder. Gata. Okay. Gusto ko lang may konting tamis. Okay, konting asukal lang. Yun. Konting-konti lang. Para Ano yun? round the round yung flavor. Oo. Tapos na yan? Hindi pa. Dadagdagan natin ng aji ginisa. Tapos, yun, ibig sabihin parang sagot na lang yan, di ba? Oo, papakuloyin na natin. Parang ilang minuto na lang. Darating na siya. So, okay na sa inyo yung sauce. Pwede na lang. Punta ka dito. Ito, pwede na sa inyo itong dalawang to. Tapos, alagyan natin. Oo, kasi naman eh, yung kumari ko ngayon eh, medyo conscious sa kanyang figure. Oo. Atin, so ito na yung ating tilapia fillet with curry sauce. Ano mo? Mamaya pa naman darating niyo, pwede nang kainin. Ito, stir-fried corn and mushroom. Okay. At para sa ating stir-fried mushroom and corn, maghanda kayo ng kalahating tasa ng sliced mushroom, kalahating tasa ng whole corn kernels, 1 piraso ng green chili, 1 kutsara ng margarine, 2 kutsara ng ginayat na bawang, at syempre, ang ginisa mix. Dapat mainit yung kawali. Lagyan mo ng konting mantika. Kasi pag diretso nilagyan ng margarine, alam niyo yung mangyayari? Masunog yung margarine. Pangit yung lasa. Talaga. Hindi siya masunog. Yan ha, may marami na kayo na mga nalamang tips, ha? Ayan. Unahin natin yung garlic. Napakasimple naman yata yan. Ang bango. Usually, sobrang flexible nito kasi kahit anong gulay. Pwede lagyan ng bell pepper, pwedeng sayote kung nagtitipid ka. Okay, mushroom. Unahin natin yung mushroom. Gisag lang pala yan eh. Ganun. Tapos stir fry natin. Okay. Stir fry natin to for at least a minute. Yan. Maganda dito, luto na siya, di ba? Pagdating ng bisita mo, may sizzling plate ka na. Tapos saka mo ilipat sizzling plate mo, ibibigay mo sa kanya. Huwag na, baka mapaso pa yun. Dinamihan ko na ha. Oo Kasi baka pwede ako mag-take out. Tapos ito, corn. So lalagyan natin ito, chili. Konti lang pampangang. Saktong-sakto siya para sa ano natin. Hindi Tilapia siya fillet. maanghang, hindi siya ano. Tamang-tama yung anghang niya, mild. Mild lang. yung anghang niya. Okay, pinaka-exciting dito, lalagyan natin ito. Kasi dahil wala kayong manok na na luto na, para magkaroon ng ng meaty na flavor. Okay, kasi may mga spices na to. So ito pang-gisa talaga to. So yan, hindi na maglalagay na asin dyan, chef. Hindi na. Okay na yan. Kompleto na to. Sarap na amoy. Bango, no? Parang mamahalin restaurant galing to. Hindi siya ganun kamamantika. Ganyan yata yung mga niluluto mo sa restaurant mo na medyo. Hindi. Sir yata lasa nito. Sarap yung corn. Huwag na natin intayin. Ang sarap. So kakasya ba sa kanya to? Ang sosyal nga eh. Hindi ko kumain yun, nagkakamay yun.
So mamaya, prepare lang tayo ng konti. Kung gusto nyo dagdagan natin, sabihin nyo na sa akin, dagdagan ko. Hindi, okay na yan. Oo, kasi diet yun eh. Oh, susunod na natin to. Oo. Okay. Yeah, let's go! Ma'am, ready na yung pagkain. Hindi man lang ako pinapawisan. Biro na. Pero hindi naman ako masaya. Bakit? Nasaan yung bisita nyo? Ano ba parating na? Ay, ano ba? Katatawag lang, hindi naman daw siya makakarating. Biglaan na naman meron. May emergency? Oo. Tutulungan ba ako? May solusyon ako dyan. Akong bahala doon. I-rescue mo ba yung kaibigan ko sa emergency? Ha? Oo! Paano? I-rescue ko yung pagkain niya. Ganon? Ay, yung kakain. Kainin natin kasi kanina kapag gutom na gutom, mumukla ka na natin. Tayo na kumain. Sayang naman yung paghahanda ko. Sarap-sarap pa naman yan, di ba? Oh, mauna ka na. Hindi ko alam kung ano unahin ko. Kanin muna siya. Ikaw ba yung naamoy ko o yung curry? Curry! Kay Susan tayo! Susunod, presenting ang Master Showman at Mr. That's Entertainment, Kuya Germs. Tapos Kuya Germs, kung wala ka sa show business ngayon, tingin mo, ano ka ngayon? Nasaan ka? Anong karir? Anong mundo? Baka janitor pa rin ako. Kay Susan tayo! Lea Salonga, Billy Joe Crawford, Donita Rose, Aramina, at sangkatutak na iba pang malalaking artista. Talagang institusyon na itong pupuntahan natin ngayon. Kaya, samahan niyo ako dahil dadalawin natin si Kuya Germs. Ay, kusot, Marios. Ano ba yan? Bakit? Ano ba? Ba't biglang may ganyan? Kung may sakit ako sa puso, nataka ako dyan. So, ba't naman kayo nandito? Narinig po kasi namin, nabibisitahin niyo raw po yung boss namin na mahilig din sa club. Ang hina-hina nung sabi ko, paano nyo narinig? Ano? Nakitenga lang. Ang nakitenga niya. O, sige, halika. Tama na lang kayo. Halika na. O, dito lang kayo sa labas. Sa bahay na ito nakatira ang nag-iisang si Kuya Germs. Pero kung akala nyo isang ordinaryong mansyon lang ito, nagkakamali kayo. Yan, di ka na. Kita mo naman, oh. Oh, yung mga makikita nyo, mas daig pa kayo ng mga yan. Parang wala tayo nasa Universal Studio dito. Oy, galing. Aakalain mong isang malaking toy store ang buong bahay sa dami ng clowns na kanyang kinukolekta. Kailangan yung lahat ng gagawin niya, gayahin mo ha. Okay? Ready? Go! Oy, yung paa niya ako Big or small, in whatever color, name it, he has it. So, nasaan na ba yung dalawang kasama ko dito? Alam mo kung ba't ko kayo agad nakilalang kayo yung mga kasi kayo yung pinakapangit din sa dalawa. Oo, pinakapangit kayo kasi yung mga koleksyon ni Kuya James, wala kayong binatbat. At bukod sa clowns, sari-sari pang cartoon characters ang mayroon dito. Feel na feel ko na tuloy ang pagiging bata. Pero may kulang yata sa koleksyon ni Kuya James. Wala si Suma. Si Kuya James ba sumasakay dito? Ito, kilala niya. Sina? Sina? Sikat dance. Ito. Sino? Slappy. Sino? namin namatay. Ano ka? Roadrunner. Hindi, ito yung mga endangered species dyan sa ano. Sabi ko na nga. Pinakas na sila dito. Nabalitaan ko pa na may sinihan daw sa loob ng bahay na ito. Kaya habang wala pa si Kuya Germs, nakiusyoso na kami. Parang exhibit din ang Kuya Germs Cinema. Sari-saring larawan ng mga artista at pelikula ang nakapaskil. Ba't si Ma'am Susan wala dito? Ibang klase din itong mini movie theater ni Kuya Germs. Naaliw ako sa bahay ni Kuya Germs. Dito. Pahingi nga ng popcorn dyan. Pwede matulog dito. At tingnan nyo naman ito, life-size models nila Superman, Wonder Woman, at iba pang superheroes. Ang taray, ha? Ito, sino to? Green Lantern. Sino? Green Lantern. Paano mo naman nalamang lantern? Eh, hindi naman siya mukhang parol eh. Paano naging Green Lantern? Ano ka ba?
Si Kuya James ba to? Hindi, si James din. Kamukha niya eh, oh. Ay, Kuya Germs! Maya-maya lang. Hala, nahuli na kami ni Kuya Germs. Bago namin tutuhanin ang panonood ng sine, di ko na pinalampas ang pakikipag one-on-one sa nag-iisang master showman. Kuya Germs, paano ka ba nagsimula sa showbiz? Well, being a janitor in theater, siyempre may live show, no? Na naging part ka rin noon, naging telonero ka, tapos naging chorus boy ka, tapos, well, ang unang-unang talagang tungtong sa entablado, I played the role of Jesus Christ, ano? Dahil Holy Week noon. So, kinailangan nilang isang mistisyuhin na payatot, labas ang buto ko, yung parilya ko, no? So, ganun ako ang medyo pinaganap dun sa role na yun. But after that, back to usual work na nagja-janitor ka. Yung That's Entertainment, talaga isa sa mga popular na show mo, di ba? Meron ka bang favorite na group o kaya a love team? No, hindi ko pina-iral sa akin sarili yung gano'n dahil... Wala kang favoritism? Walang gano'n. Ano. Favorite kita pag nakikita ko na ikaw ay matyaga at saka talagang sincere ka sa trabaho, professional ka. So That's Entertainment na yan. Ang malaking kwadro raw na ito ang naglalaman ng legend ng That's Entertainment. Na-inspire daw dati si Kuya Germs sa iba't ibang klase ng artista noong kapanahonan niya, kaya ginusto niya magdiskubre ng mga bagong mukha at ipakita ang kanilang mga talento. That's why every Saturday meron silang competition ng mga musical production, di ba? Singing, So, dancing, di ba? lahat Acting. na, oo. Kuya Germs, kung wala ka sa show business ngayon, tingin mo, ano ka ngayon? Nasaan ka? Anong karir? Anong mundo? Baka janitor pa rin ako dahil siyempre wala ka naman natapos eh. Sabi ko nga kung kailangan magbalik ka uli sa pagka-janitor, bakit hindi? Sanay naman ako magbitbit ng walis at saka lampaso, magbunot ng teatro. Pinakita sa amin ni Kuya Germs ang collection niya ng old tapes ng kanyang shows noon. Ito raw ang pinaka-prized possession niya. From GMA Super Show to That's Entertainment and GMA Spatial. Diyan nakikita mo yung ano mo, yung para yung evolution mo. Saka makita mo hindi pa malakas. Hindi pa maliit. Maliit pa noon. Hindi ako makapaniwala na ang Hindi pa payat-payat. akong dadulang tao. Oo nga ilang buwan na ba yan? Nakita ko rin ang ilang mga parangal na tinanggap niya. Talaga nga namang kahanga-hanga itong si Master Showman. Ito matindi, ano? Nakikita mo ito. Ano yan? Hindi mo- GMA yan Isa ako sa pinagkalooban Ng GMA? ng GMA na, Oh. na alam mo ito, pag binigyan ka, isa ka sa mga ano ng GMA talaga. Ano, ilan lang. Naligi. Ilan lamang yung pinagkalooban ng Oo ganito. nga, ay nakakatuwa. Yan ang mas... Kaya naman pala talagang pag-aari mo ang GMA. Papatunay ako. Minamahal mo pa ako ngayon. Oo. Ang lahat daw ng mga koleksyong ito nagpapaalala sa kanya sa magandang kapalarang ipinagkaloob sa kanya. At heto na, dahil kanina'y nakikiusyoso lang kami, ngayon, ito todo na namin. Mai-experience ko na ang panonood sa Kuya Germs Cinema. I'm so excited! Wow! Here we go! Curtains open! Panalo ito! Galing! Parang talaga palang movie house to, James. Ang sarap naman. Good James naman dalawa. So sana, itong ayaw ko sa lahat eh. Hoy, walang tulugan dito! Naku, Kuya Germs, talagang nag-enjoy ako sa bahay mo. Pakiramdam ko, naging bata uli ako. Pwede bang bumalik dito? Yan. Panalo talaga. Kay Susan tayo. Nako, hindi. Kay Kuya Germs tayo! Kay Susan tayo. Kay Kuya Germs! Kay Susan tayo! Kay Susan tayo! Sa susunod na linggo sa Kay Susan tayo. Tamang pag-aalaga sa kidney? Aalamin natin. At
si Maring Tess Bomb rarampa sa madaling araw sa isang karinderya sa pusod ng Ortigas. O mga kapuso, kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo para sa mga kwentong hilig sa kaalaman, nakalilibang at kapaki-pakinabang. Ako po si Susan Enriquez, ang kumari nyo. Tandaan, bubuti ang buhay nyo dahil tuwing linggo, kay Susan tayo! Kay Susan